Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan. Alam niyo ito, yung dalawang bata na na-suffocate na-trap dun sa ano, sa kotse. Napanood ko to kanina eh. So balikan natin avoidable kasi itong ganitong pangyayari. No? Iniimbestigahan po ng pulisya sa Olongapo City ang pagkamatay ng magpinsang 4 na taong gulang na lalaki na nakulong sa isang abandonadong kotse. At mula sa Subic, Zambales, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, palaisipan pa rin kung paano nakulong sa loob ng kotse sa Olongapo City ang magpinsang kapwa 4 na taong gulang na lalaki. Ano yan? May child lock yan, di ba? Yung mga kotse. Feeling ko yun eh. Na kanilang ikinasawi. Bagaman walang nakikitang foul play, hindi pa rin itinuturing sarado ang kaso. Bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, April 8, nakuna ng CCTV ang dalawang batang ito sa isang bakanteng lote sa Barangay Barreto, Olongapo City. Naglakad sila patungo sa isang nakaparadang kotse. Pareho silang pumunta sa kaliwa ng kotse. Binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Nanatili sila roon na walang sino mang lumapit sa kotse. Bandang alas 2 ng hapon na nakitang walang malay ang dalawang bata na magpinsan at parehong 4 na taong gulang. Mayroon pong tumawag po sa barangay. Yung pinangyarihan ay almost 30 meters lang po ang layo ng bahay nila. At madalas po naglalaro yung bata na yan doon sa yung lugar na pinangyarihan. Ayon sa pulisya, wala noon ang mga magulang nila at binabantayan ang nakatatandang kapatid ng isa sa mga biktima. Ay hindi, pag nakakapatid ang magbabantay niya, nagsi-cellphone yan. 'Di ba? Hahayaan lang niya na maglalaro-laro diyan. Pagkapatid kasi, hindi ko naman sinasabing halos lahat ng kapatid ay pabaya, pero syempre, iba kasi pag magulang ang nagbabantay, kaya lang nagtatrabaho no. Kaya lang sana kung nagbabantay yung kapatid man lang, maya't maya sana hinahanap para alam ang nangyayari. Yan, Umalis daw ang dalawa nang hindi nagpaalam. Pinagbilinan naman na mas nakakatandang pinsan at kapatid. Kaya lang po, itong dalawang bata ay nawaglit, kumbaga hindi nagpaalam doon. Bata kasi, syempre, no? Kaya kailangan bantayan talaga. Ba't nga naman magpapaalam, kung ang lalaroin lang, dyan lang naman sa may labas nila. Diba? Hindi naman, kaya lang, yun. Sa pinagbilinan. Yan, hinanap sila nung hindi lang talaga sila nakita. Batay sa investigasyon, dead on arrival ang isa sa mga bata habang ang isa pa ay binawian ng buhay sa ospital. Pinaniniwala ang suffocation ng sanhi ng pagkamatay ng dalawa. Sa ngayon po, wala. Ayaw kong sabihin na tapos na. Dahil siyempre mga ganitong bagay, lalo na kawawa naman yung pamilya. Pag nakumpleto na namin at natapos na yung pag-iimbestiga namin, siguro po doon naman na kami mapagsabing case closed na. Yan, nakita naman na Ba't kasi doon pinaparada yung sasakyan, no? Or ipaparada, ba't hindi nyo man i-lock yung pinto? Diba? Halatang junk na yung sasakyan Tinan mo. Halatang junk na yung sasakyan Kung yung sasakyan nga gumagana pa, nagagawa nyong ilak bakit ito hindi nyo man lang ilak ito? Dahil hindi na gumagana, ano nangyari? May nagbawis na ng buhay. Kasi kahit kailan, kahit kailan yung bata kasi, hindi mo naman pwedeng sisihin yan Bata nga Kahit nasabi mo sobrang kulit ng mga yan, sobrang hindi mo pwedeng sisihin talaga ang bata. Kasi nga bata. Oo, pwede ka mabwisit, di ba? Mapalo mo. Pero at the end of the day kasi,
yung mga guardians nito dapat ang ano ang may responsibility. Whether yung magulang man yun o yung inatasang magbantay. 'Di ba? Kasi yung ako din, no, hindi ko rin pwede sisihin yung may-ari ng kotse. Partially, nasisi ko kanina. Kasi ba't hindi nga naman nilalak? Pero, hindi lang kasi yung pagkakasuffocate ang ang pwedeng ikapahamak ng mga bata. Pagpabaya yung nagbabantay. Pwedeng yung dalawang bata tumakbo sa kalsada, masagasaan yan. 'Di ba? Or pwedeng makidnap. Madaming pwedeng mangyari pag nalingat ang mata mo Kaya dapat talaga bantay sarado. 'Di ba? Kasi yung panganib nasa labas yun. I'm so sure siguro sisisihin pa nila may-ari ng kotse, no? Na partially, pwede din kasi nga naman ba't di mo nilalak? Pero at the same time talaga, ang may responsibility dyan yung nagbabantay Imbestiga namin, siguro po doon naman na kami mapagsabing case closed na. Nakaburol sa Barangay Barreto ang isa sa dalawang bata. Ang isa pang biktima, nakaburol sa Barangay Mangan Vaca sa Subic, Zambales. Tulungan po sana kami sa mga gastusin namin sa Wala na, no? papalibing, katulad po dyan sa kabaon. Sa mga po nagsasalita ng di magaganda sa amin, sana intindihin na lang po kami. Hindi nanay Hindi kayo, wala kayong problema kasi may pinagbilinan kayo. Ang may responsibility dyan yung inatasan nyo magbantay dyan. Ngayon, kung yung inatasan nyo na sinasabi nyo nakatatandang kapatid or pinsan, bata din, mukhang kayo na nga may problema nun. 'Di ba? Well, tingnan na lang natin, no? Kasi nagdadalamhati din po kami. Ayon sa pulisya, Yes, wala namang may gusto dyan Ang ano lang, kung sigurong masisiman kayo, no? Yun ay yung panghihinayang kasi do sa buhay ng mga bata. Ayun bulok na wala nang ang gulong Bakit iniiwan pa kasi bukas yan? 'Di ba? handa raw ang may-ari ng kotse na tumulong sa kanila at alisin ang kotse sa hiling na rin ng mga magulang ng isa. Ngayon lang aaksyon. 'Di ba? Siyempre pag nakikita mo nga naman yan lagi, iisipin mo diyan namatay yung anak Sa mga nasawing bata, sinabi rin ng may-ari ng kotse na halos 3 taon na raw hindi ginagamit ang kotse at alam niya ay nakalak ito. Alam Kaya mo. nagulat raw siya kung paano ito nabuksan. Pagka alam talaga nila ay nakasara po yan. Kaya nga po, 3 taon na yan naka-junk din Nakasara yan at hindi nila alam kung bakit na bukas yung driver seat. According po doon sa mga tao doon, madalas po may naglalaro ng mga bata dyan na mas malalaki pa doon sa mga... Talagang pinaglalaroan talaga. Sakto ngayon, mainit ang panahon. dalawang nasabi. Apo. Pribadong lote ang pinagparadahan umano ng sasakyan at natenga roon dahil sa usapin sa pagmamay-ari ng kotse. Pia, sa ngayon nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang mabigyang linaw nga yung nasa likod ng insidente at mabigyang linaw ang sinapit ng 2 bata. At yan ang latest mula rito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo, Pia. Tapos ito pa yung susunod na yung regarding dyan, yung apela ng pamilya daw. Ito sa naman to, TV Patrol. Nang nagluluksang pamilya ang nasayang na mga pangarap ng 2 batang natrap sa loob ng nakatenggang sasakyan sa Alam mo, mahirap patawarin dyan yung sarili Kasi yan din ang na-feel ko nung namatay din yung anak ko. Alam ko naman hindi ko rin kasalanan. Pero yung yung isipin ba na sana may mas nagawa ako, na feeling mo although na hindi ko gusto, God knows, hindi ko gusto na ganun ang mangyari kasi yung anak ko kasi may butas yun sa puso Then parang hindi na magandang hinga niya nung nakita namin nung ayoko nang i-recall, pero hindi ko kasalanan, sinugod namin sa ospital.
Pero yung isipin ba na feeling mo sana may mas nagawa ka pa at naagapan sana. 'Di ba? Yun ang hindi magpapatulog sa'yo gabi-gabi. Actually, paminsan-minsan pag naaalala ko yon yung ganung bagay, hindi pa rin ako makatulog eh. Para bang ayoko pa rin patawarin yung sarili ko doon sa nangyari. Kahit na marami na nag-i-explain sa akin na hindi mo kasalanan yon, ginawa mo ang lahat, at ganun pa rin ang nangyari. Hindi eh. Para bang minsan pagka nakatingin ako sa, halimbawa nag-aabang ako ng jeep dati, or nakapila ako sa supermarket, biglang babalik, parang multo yun eh. Di ba sabi doon sa kanta na multo, dinadalaw ka bawat gabi. Parang multo yun na biglang magpa-flashback sa isip mo na naman yung ganung pangyayari, na sisisihin mo na naman ng sarili mo na sana sana gabi pa lang pala dinala ko na sa ospital, parang ganun. Na there's no way of knowing naman na may masamang mangyayari kinabukasan. Pero alam mo yung regrets na kasi sobrang precious kasi nung buhay eh. Na para bang hindi mo ilang taon na nakaraan, 2016 namatay yung anak ko, pero 10 taon na ba? Oo, 10 taon na. Hindi pa rin talaga ako maka-move on dun. 'Di ba? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Na sometimes nakakalimutan mo na, nakaka-move on ka na, nakakatawa-tawa ka na. Pero pagka halimbawa uuwi ka sa bahay, tapos ikaw lang mag-isa. Halimbawa, tapos nakikita mo na naman may laruan ng anak ko dito eh. Tapos makikita mo na parang babalik na naman, na hindi mo alam kung minsan gusto mo nang sumunod para hindi ini-explain ko lang sa inyo yung burden kasi ng ganyan, na sana may nagawa ka pa. Pero in reality, alam mo naman na wala kang kasalanan talaga. Pero nature na siguro natin yun eh. 'Di ba? Olongapo City. Umapela rin sila sa may-ari ng kotse na alisin na sa lugar ang sasakyan para maiwasang maunit ang trahedya. Nagpapatrol, Jesse Cruzat. Teben, nak, kung saan ka man naroon, sana gabayan mo rin ang mga kapatid mo. Mama. Sa mga larawang ito na lamang binabalikan ni Marcos ang masasayang alaala na iniwan ng 4 na taong gulang niyang anak na si Steven Zhang. Pasado alas 11 ng umaga nung Miyerkules nang mahagip si Steven sa CCTV kasama ang 4 na taong gulang rin na pinsan papunta 4 years old, parehas. sa isang puting kotse malapit sa kanilang bahay. Mga ganyan kasi, dapat sa na lang yan eh. Sa bahay na lang yan eh. Hindi ako makapaniwala na kasi sa totoo lang, ito ayoko manisi. Alam ko, hindi naman gusto din ng magulang yan eh. 'Di ba? Sino bang magulang ang may gusto niyan, 'di ba? Kaya lang, syempre, kung ikukumpara ko sa amin, may mga pamangkin kasi ako na dumaan sa pagiging 4 years old. Na dumating din yung time na habang naglalaro ako ng video game, pinapabantayan din sa akin bata. Pero I'm so sure na talagang hindi mawawala sa paningin dahil alam ko yung pagiging 4 years old eh. Na makulit talaga yung mga yan eh. Parang hindi mo talaga nanaisin na mawala sa paningin mo. Yung ganyan. Siguro masyado ding bata yung mga nagbantay, no? Siguro nagsi-cellphone or Makalipas ang higit 3 oras, natagpuan si Steven na naghihingalo na sa loob ng kotse habang ang kanyang pinsan wala ng malay. Naisugod pa sa ospital ang dalawa pero idiniklarang dead on arrival ang pinsan ni Steven, habang si Steven
inabot pa ng halos 7 oras bago tuluyang pumanaw. Naabutan ko lang po nung nag-aabuliningan lang po. Tapos sumuka ng dugo. Ayon sa PNP, suffocation o Kasi may ano yun eh, may certain time lang na yung brain makakasurvive ng walang oxygen. I think 30 minutes ba? Tingnan natin ha, pagka ganyan. Four to 6 minutes pala bago magkaroon ng irreversible brain damage. 4 to 6 minutes. 'Di ba? While cells may survive longer, permanent damage is likely 9 minutes. And survival chances are very low after 10 minutes. 10 plus minutes, ano na, coma na. Or worse, death. 'Di ba? Talagang ano eh, magkakaroon ng brain damage 4 to 6 minutes. nahirapang huminga ang maaaring sanhi ng pagkamatay ng 2 bata. Mapagmahal at puno ng pangarap kung ilarawan ni Marcos ang anak na pangarap maging pulis. Makulit pero napakalambing at sweet na bata po. Malalanin po. Aga matutulog po ng gabi, lagi siya nagsasabi sa akin ng love ko papa, love ko papa. Lumalabas sa investigasyon, matagal nang abandonado ang sasakyan. Nasa 3 taon nang nakatenga dito sa bakanteng lote ang kotse na ito. Sa investigasyon ng pulisya, sinabi na may-ari ng sasakyan na nakalak umano itong kanyang kotse bago niya iwan dito sa lugar. Kabulshitan yun. Ba't nga napasok o nakalak, di ba? Nag-ano na lang tong may-ari eh. Kaya ang malaking tanong, kung nakalak, paanong nakapasok pa rin sa loob ang dalawang Obviously hindi. Nakapasok eh. biktima? Pero ayon sa pulisya, maaaring hindi nakalak ang pinto sa driver's seat kung saan pumasok ang mga biktima. Oo nga, hindi. According sa mga residente dyan, madalas po may mga naglalarong mga bata dyan. Siguro pa ulit-ulit na binubuksan, marahil na nabuksan na nila yan dati pa. Pakiusap ng pamilya sa may-ari ng sasakyan, tanggalin nila yung kotse para pagdating ng may naglalaro dyan, hindi sila madisgrasya. Ang order Or sana ang ginawa na lang nila, no, binuksan na lang yung pinto, no? Ay, yung bintana, no? Hindi na ganyan na sinara pa. namin dyan, tanggalin nila dyan, basta't ayaw na nang makita ng pamilya dun sa lugar na yan. Kasi masakit para sa kanila yon. At nag-response naman na tatanggalin nila as soon as possible. hindi na magsasampa ng reklamo laban sa may-ari ng sasakyan ang pamilya ng magpinsang biktima. Nangako naman ang may-ari ng sasakyan na tutulong sa pamilya ng biktima. Muling nanawagan ang mga otoridad sa mga magulang na bantayan ang mga anak, lalo na kung maglalaro sa labas ng bahay para maiwasan ang mga kaparehong insidente. Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Olongapo. Ano lesson na natutunan natin? Di ba? Hanggat bata pa ang anak at hindi pa napupunta sa edad na responsable, huwag nyo hahayaan. Wala, ganun talaga, bata eh. Or else, para kayo susugal niyan. Pagka, sige, maglaro ka lang dyan sa labas tapos hindi mo titingnan. Hindi naman sinabi na maging OA, no? Okay lang naman, hayaan mo maglaro, pero make sure yung mata mo nakikita yung ginagawa ng bata, di ba? Wala eh, mahirap talaga maging magulang, men. Mahirap talagang kung may budget kayo, di arkila kayo na yaya. Kung ayaw nyo maabala sa ginagawa nyo. Pero kung wala, tiyagaan talaga. Di ba? Anyway, yan lang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.